Eh, tatanungin niyo ako, "Mark, ano ba? Pinagbigyan ba? Ano ba? Ililipat ba?" Naku, sabi nung iba, "Wag naman sana." Kasi ang tagal-tagal niyang nagpahuli tapos ganun lang, parang ibabalik lang siya sa bahay. Masakit pa po kapagka do'n sa Kojic compound pa yan ano, inilagay. Ang sabi po mga kababayan ng Department of Justice, no house or hospital arrest for Kibuloy. Mga bossing, ayan po. Sabihin niyo ng malupit ang Department of Justice, pero gusto lang po nilang pantay, mga kababayan. Kung yung mga mahihirap, habang nililitis, nandoon sa oblo, hindi naman po porket mayaman, nandoon sa ospital, nandoon sa bahay, habang nililitis. Pantay-pantay lang po. Di ba, mga kababayan? Basahin po natin ito, ha? DOJ, no house or hospital arrest para kay Kibuloy. Controversial pastor Apollo Kibuloy has been denied. Denied na. Magagalit na naman sila Maharlika nito. Magagalit na naman yung mga banateros nito. Sasabihin, si Boying, konti na lang, matetegi na yan. Dahil daw pumayat. Pero ako mga kababayan, kung yung una kong nakita, si Secretary Boying Remulla, medyo chubby-chubby siya nun versus dito po sa nakikita ko, mukhang mas maliksi pong gumalaw. At mas magaan yung kanyang pangangatawan. Pero hihilingin ng mga DDS niya, sana mategi ka na. Controversial pastor Apollo Kibuloy has been denied hospital or house arrest by the Pasig City Regional Trial Court, RTC. On Friday, September 13, the Department of Justice, DOJ, said, wala daw po. During arraignment proceeding held at the Pasig RTC, DOJ, Yusek Nicolas Felix told PTB, Bagong Pilipinas ngayon, that government prosecutors blocked any move to detain Kibuloy at home or hospital. The accused sex offender will remain in the custody of the Philippine National Police. Mga kababayan, iyakan to. Biglang sasabihin ng mga taga-Kojic compound, nako, ganito, pinapahirapan nyo, pinupolitikan nyo si Kibuloy. Ganito, bla bla bla. Ang aming poon. Hinarang nila yung hiling ng kampo ni Pastor Kibuloy na ilipat ang detention ni Pastor Kibuloy sa hospital o sa bahay, the official said. Kaya ang punot dulo ng hearing kanina insofar as custody is concerned ay ang kustodiya ni Pastor ay mananatili sa Philippine National Police sa Camp Crame at yung kapwa akusado naman niya ay pinadala na sa Pasig City Jail. Aba, hiwa-hiwalay na sila. Kasi po, inire-request din ni Kibuloy, no, wag na kami hiwa-hiwalay. Sama-sama na kami. Total naman, sama-sama kaming magtago, sama-sama na din kami dito sa oblo. Hindi po daw pwede. Hiniwalay po. Kibuloy and his co-accused plead before the Pasig RTC not guilty on the non-bailable charges qualified. Nag-plead daw po ng not guilty. Yung mga DDS, palibasa po, mga uto-uto at palibasa po, madaling mapapaniwala. Sabi ng mga vlogger nila, tingnan nyo, magsaya tayo, magdiwang tayo, not guilty si Kibuloy. Hindi po ang korte ang nagsabing not guilty si Kibuloy. Si Kibuloy po ang nagsabing not guilty siya. At yan po ay aaralin, lilitisin ng korte. Kayo talaga, ang bilis nyong mapapaniwala. Not guilty. Kala mo may piyesta doon sa mga DDS nung narinig not guilty, nung nabasa lang not guilty. Nagpiyesta na po. Yung pala, si Kibuloy ang nagsabi nun, hindi yung korte. Sabi nung kabilang kampo, no? Yung kampo ni alias Amanda, hindi na kami nabigla dyan. Sabi ng kaibigan natin na si Paulo Saison, mga kababayan, nandito na po. Diyan nila kailangan ng human rights. Ngayon, kasi may jurisprudence na dyan ang Korte Suprema, GMA at ERAP, o kaya manalo muna sila para makakuha ng absolute presidential clemency naman gaya ni Binoy. Yan.
problema yun. Eh, mukhang pakonti ng pakonti ho yung kanilang mga supporter. Dahil na din po kasi yan kay dating Pangulong Duterte, ewan ko. Nagpresidente, tapos biglang nagpunta sa labas, sa kalsada. Nagsigaw-sigaw ng rally-rally. Dinaig pa ko. Kung si sino to? Si Renato Reyes hindi ho masyadong hindi nagmumura si Renato, di ba? Maayos yung pakiusap no. Yun lang, nakakabwisit kay Renato Reyes, lahat ng presidente kay dating Pangulong Duterte nung siya na po yung nagpaka Renato Reyes. Ayun. Madami pong kasinungalingan na sinabi. Kasama po yung pabangag-bangag nila. O, di ba? O, ituloy na natin to. Kibuloy and his co-accused pled before the RTC not guilty of the non-bailable charges of the qualified trafficking in person concerning 17-years-old girl in 2011. The religious leader is also facing before the RTC sex abuse case involving the same victim. Ayan. Go, go, go! Bagong Pilipinas. PBBM, HB, nandito kami lagi. Nagdarasal sa mapayapang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong super sticker. Sabi ni Mitch. Yung mga DDS, mga walang utak, grabe ka naman. Ano? Ang bigat mo naman magsalita. Ingatan nyo yan. Baka si Diggs mismo ang magpategi dyan. Naku, para tuluyang mapunta na kay Diggs ang yaman ng KOJC. Tapos ibibintang sa gobyerno. Abatan nyo yan. Isang tawag lang. Ano yun? Yung kagaya ng dinuguan? Napakinggan nyo na ba yung dinuguan? Ikaw, Just Vincent, napakinggan mo na ba yung tungkol sa dinuguan? Grabe yun. Good job! Dinuguan. Kaso ginawang dinuguan daw po. Narinig nyo na yon, mga kababayan? Sabi ni Mercy Dress, di ba appointed son of God si Kibuloy? Si Kristo nga Ano daw? Si Kristo nga sinilang sa sabsaban. Walang TV, walang aircon. Ang kasama niya lang ay mga hayop. Kung si Kibuloy, ang appointed son of God, kaya niyang tiisin ang hirap. Kaso po no? Konting hirap lang po sumusuko na ho. Ano pa yung sinasabi niya na patag lang, patag lang. Tama ba ako? Yun yung pagkakarinig ko ho Patag lang, patag lang. Itag nyo daw po siya. Hashtag Kibuloy. Ganon siguro gusto niya mangyari. Di ba? Ayan si Atty. Torion. Atty. Torion, Mark Ramos, dapat doon si Pastor ilagay sa Glory Mountain. kasi namin siya pastor. Sabi ni Atty. Torion. Atty. Torion, banal namin yang si pastor. Akala ko ba Muslim ka, Atty. Torion? Bakit naging banal sa iyo? Naging banal sa iyo si pastor. Sabi sa inyo mga supporter, patag lang, patag lang. Itag nyo daw po siya. Hashtag Kibuloy, ganon. Kasi di ba naging powerful na din po yung ganon, mga kababayan. Mag-hashtag tayo, magpakalat tayo ng hashtag ganito, ganyan. Para malaman ng sambayan ng Pilipino. Patag lang, patag lang. Hindi, joke lang. Tatag lang daw po, mga supporters. Para kay Kibuloy. Ayan. Tatagan nyo dahil matagal-tagal pa yan. Mahaba-haba pa yan, mga kababayan. Sabi ni Paulo Saison, banal na kabayo yung mola para nako po. Pag nakatsempo si pastor ng medyo mola-mola, dako. Ewan ko na lang ho, mga kababayan.